Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Marami ang nagsabi na scripted na ang nangyaring pag-remand kagabi lamang ng Senado sa impeachment case ni VP Sara. Ang pagsuli nito, return to sender, return to the Camara, return to the Congress. Pero ngayon ay hindi ito tinanggap ng Kongreso at gumawa ang hakbang ang Kongreso na maibalik ito muli sa Senado. Kaya meron tayong video dito na magpapatunay na alam na pala ng Duterte Bloc ng kampo ni De La Rosa ang mangyayari sa impeachment. Kaya atin na panooring mabuti ang video ngayon courtesy ng Sa Iyong Araw. Ayun daw ang impeachment at ito rin ang kagustuhan ni Senator Amy Marcos. Pero isang malaking bagyo ang hindi nila inaasahan at paparating na laban kay VP Sara at hindi ko rin akalaing mangyayari ito. Ang isang nakakagulan na bagyo ay pupulusok na. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Protesters gathered in front of the Senate building to urge the upper chamber to fulfill its constitutional mandate of trying the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Well, ito yung unang bagyo na darating sa kampo ng mga Duterte. Dahil kanina lamang ang nagrally ay meron ng nasa 5,000 ka nagrally sa harap ng Senado mismo at kasama na doon ang mga pari, mga madre, estudyante, activist group at iba pang grupo ng mamamayan na hindi natin nabanggit, pati na ang mga professors sa mga eskwelahan ay kasama na doon. Mapayapa ang rally na yun dahil sa mga edukado ang nagrarally. Ngayon, ang tinatawag na bagyo dito ay bukas darating. Kasi dadalhin na nila sa EDSA. Sa EDSA na magrarally ang mga nagrarally kanina lamang diyan sa Senado. Kaya alam na natin ang EDSA ay magnet yan. Nagmamagnet ang EDSA ng mga ganitong klaseng mga pangyayari na niluloko ang sambayan ng Pilipinas. Okay, so marami pang bagyo ang darating. Dahil sa ang Kongreso ay nagpa-file ngayon ng maraming kaso mismo sa Supreme Court. Kasi kung hindi ito makukuha sa Senado ay Supreme Court na ang puntahan ng Kongreso. Kaya meron nang isubmit kanina lang daw, sabi ni Amy Marcos, meron na namang naitagdag na kaso kay VP Sara galing sa Kongreso. Alright, so paano nga ba naging scripted ang nangyaring remand kagabi sa Senado? Well, atin mabuting panoorin ang video na ito courtesy ng ating kaibigan Sa Iyong Araw. Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. More schools have urged the Senate to proceed with the impeachment trial of Sara Duterte. Forthwith, he meant immediately. I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Okay, so ang nangyari kagabi ay hindi nangyayari ang forthwith proceed na dapat sundin na batas sa ating konstitusyon kapag mayroong ginawang impeachment. Ang nangyari ay, well, nagbunyi ang grupo ni Bato de la Rosa dahil si Bato de la Rosa at si Cayetano ang bida kagabi. Kaya ito yung pruweba mga kababayan na alam na ni De La Rosa ang mangyayari at alam na ni De La Rosa ang kanyang yung gagawing speech doon sa Senado. Diba? Meron siyang speech na napakahaba at sinigundahan yun ni Bungo at sinigundahan din ni Cayetano. So ito ang sabi niya, I have the numbers. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa noon. Akala natin na balanse ang boto sa Senado eh. Akala natin isa lang ang ang lamang ng Duterte Bloc or ng administrasyon. Akala ko ay isa lang yung lamang eh. Pero hindi pala. 18 versus 5. Naku, napakarami naman, no?
18 bumuto, nag-hands up pabor kay BP Sara na mabasura ang impeachment. Kasama na doon si Tulfo, nag-hands up yun. Kitang-kita ko ay nag-hands up si Tulfo. Kaya guilty sila ngayon sa taong bayan. Yung 18 senators na nag-hands up ay guilty sa taong bayan. Dahil bukas ay i-vlog ko yun kung sino yung 18 at sino yung 5 na mayroong mga konsensya. Diba? So ito sabi ni Bato, I have the numbers to kill the impeachment trial. Kaya alam ni Bato de la Rosa na 18 kasenador ang boboto pabor sa kanila. At alam niya na matatalo sa butuhan ang minority. Kaya mayroong nangyayaring kababalagan sa Senado. Yan yung sinabi ko na baka nakatanggap ng di ba, ng maganda galing ng regalo galing kay BP Sara. Kaya nagbago ang mga ang pasya. Kasama na yata si Escudero doon, di ba? Kasi kung umano lang si Escudero, humarang lang siya sa proposisyon ni Bato de la Rosa na itigil ang impeachment at sinigundahan pa ni Cayetano na itigil nga, i-remand, isuli, ibalik sa sender, return to sender. Sinigundahan din ni Escudero, bumoto sila lahat, 18 sila kasama si Escudero. Hindi man lang nag-object si Escudero. Kaya ibig sabihin, scripted na ang mangyayari. At alam na yan nila Coco Pimentel. Pero wala silang magawa. Pero at least nagipaglaban sila Coco, si Hontiveros. Nagipaglaban sila sa kadiliman, di ba? Team Lagim ang kalaban eh. Wala talagang kapag pera talagang sa'yo, ibuhos. Wala kang magawa. Kundi itaas yung kamay mo, di ba? Grabe. Maraming milyonaryo ngayon sa Senado. Alright, sayang yung bank accounts na sinabi ni Trillanes, hindi mabuksan. Doon makikita natin kung nag-withdraw na sila Sara sa 52 billion. Kapag ang natira doon ay 1 billion na lang, well, yun yung withdraw at binigay ng mga regalo sa kung sino man ang bibigyan diyan, di ba, sa Senado? Okay, bato-bato sa langit, tamaan, ay huwag magalit. Kaya ito scripted nga. Di ba, bakit alam ni Bato de la Rosa ang mangyayari? At napakalakas ng loob ni Bato de la Rosa na magsalita kagabi. Sumigaw pa siya na itigil ang di ba? Ang impeachment. Kaya ito rin si Babalina, tingnan natin tong kapatid ni PBBM, si Babalina, ay nagsalita dito, maling-mali naman. Ito ang video. Pero may bagyong parating at hindi ko akalaing mangyayari ito. Harap ng ating Vice President, merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso, meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability, may parusa, may multa, may kulong. Talagang nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ayan. So, nakita nyo ba, narinig nyo ba nung yung mali sa sinabi niya? Ito yung mali pakinggan natin muli Akala ko ba marunong ito? Yun yung accountability, may parusa, may multa, may kulong. Talagang... Ayan. Ang accountability daw ay parusa, kulong para kay BP Sara. Hindi yan. Mali yan. Ang accountability ay yung pananagutan niya sa taong bayan. Kung nasaan na yung pera, yung 612.5 million pesos na nilustay. Kaya nga tinawag na Inday Lustay si BP Sara. Yun ang pananagutan. Yun yung accountability na dapat niya ma-explain sa taong bayan kung saan niya nalustay ang pera. Hindi yung mga kaso niya na napakaraming kaso, di ba? Hindi yun yung accountability na nasasagutin niya. Ang sagutin niya ay yung pinakauna ay ang confidential fund. Kaban ng bayan yun pera ng bayan. Kaya yun ang pananagutan niya. Yung mga kaso niya na personal ay sa kanya na yun. Hindi yun yung accountability niya. Ang pinaka-accountability niya ay ang nawawalang pera ng bayan na dapat sagutin niya ang mga katanungan ng mamamayan kung nasaan napunta ang pera.
ang accountability niya as a Vice President at ang kung saan niya dinala ang napakalaking pera ng bayan. Alright, so ito, kapatid pa naman ni PBBM, ito yung sumira sa pangalan ni PBBM si Babalina. Okay, at pakinggan muli. Nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ang uuwian lamang disqualification, tanggal sa opisina niya. Yun lang yun. Para sa akin, di ba, magpakatotoo tayo para ito glorified early disqualification. Mali pa rin Ang impeachment daw ay para lang tanggalin sa trabaho. Hindi yun ang purpose ng impeachment. Ang impeachment ay para sa tinatawag natin na pananagutan ng Vice President. Kasi mataas yung kanyang posisyon. Dapat i-explain niya, ipahayag niya sa taong bayan kung bakit nangyari yung confidential fund na issue. Diba? Hindi dapat kung impeachment ay makulong. Diba? Ang impeachment ay para lamang matanggal sa trabaho at hindi matanggal perpetual yan na disqualification sa lahat ng posisyon na pwedeng tatakbo. Ka example, barangay captain, hindi na pwede, mayor hindi na pwede, congressman, congresswoman hindi na rin pwede. Kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit janitor ay hindi na pwedeng makatakbo si BP Sara. Yun ang pinakamabigat na parusa sa impeachment case. Perpetual disqualification, hindi nabanggit ni Amy, hindi talaga nag-aaral Okay, patuloy tayo sa video. Eto, courtesy ng Sa Iyong Araw. Ako naman, seryosohin naman natin ang impeachment. Pag naman natin paglaruan ng saligang batas sa One of the framers of the 1987 Constitution, Attorney Christian Monsod. Attorney Monsod, good afternoon to you. Thanks for joining us today and welcome to the program. Good afternoon. So, what did we see last night? Was it legal? Was it right? Was that all in essence or in consonance with the spirit of the 1987 Constitution, Attorney Monsod? Well, under the Constitution, the Senate is supposed to conduct the trial of the impeachment case. And then if they're referring to the section that says that there should only be initiated. I'll read it para maliwanag. Sige po. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So the question is, when is a charge, a complaint, considered initiated? And that is included in the responsibilities of the House. So hindi ko maintindihan kung ano yung ginagawa nitong House. Nakakalimutan yata nila that they are senators of the people. It is the people who voted them as senator. They are not senators for Duterte. Ayan, so yan. They are not senators for Duterte. They are not senators for any politician, di ba? Mga kababayan. Yan ang hindi alam ng mga senador na senador lang sila ay nilolockdown na nila ang mamamayan at hindi sinusunod ang mandato ng mamamayan. Ang mamamayan ang tinatawag na soberenya ng bansa. Kapag walang mamamayan, walang population, walang soberenya. Di ba? Ano bang soberenya kung ang nakatira ay mga insekto lamang? O yung katulad doon sa South Pole, yung mga nakatira doon, mga walrus. Pwede bang may soberenya ang mga walrus? Yung mga sea lion? Hindi yata. Di ba? Kaya sa hindi nakakaalam, itong nagsalita ngayon na matanda, ito ang isa sa gumawa ng ating 1987 Constitution. Ito si Attorney Christian Monsod. Kaya alam niya lahat ang laman at kung ano ang kahulugan ng mga nakasulat diyan, kaya sila, dahil sa sila ang gumawa niyan ng konstitusyon ng 1987. At yan ay konstitusyon ng malulus. Konstitusyon panahon ng revolutionary
at binago after the EDSA. Binago na naging 1987 revised New Constitution of the Philippines at isa si Attorney Christian Monsod sa gumawa nito. Kaya dapat magtanong itong sina Escudero at iba pang mga senador dyan, mga attorney sa Senado, magtanong dapat dito sa mga gumagawa ng konstitusyon kung ano ba talaga ito. Katulad ng nakasulat na shall forthwith proceed, ay hindi talaga nila maintindihan at gumawa sila ng mga bagong terminology katulad ng remand at iba-iba pang mga terminology na lalong binago nilang nakalagay sa Article 11 ng Constitution about impeachment. Kaya ito nagpaliwanag muli si Attorney Christian Monsod. Atin pakinggan muli. They're senators for the people. And the wishes of the people as embodied in the Constitution should be followed by them. That they are supposed to try immediately the impeachment charges in order to find out if indeed the government official has violated or betrayed the public trust, because public office is a public trust. Think that when it's already formed, automatically formed as articles of impeachment, that this is already deemed as initiated? Yes. Yes, it's filed. It was filed already. So it's more than initiated, right? It's initiated and filed already. So wala nang issue doon. Wala nang issue. Wala nang dapat tanungin. Correct. That's correct. And it's very disappointing how some senators do not consider themselves as the senator of the people, because the people are sovereign and they are just agents or public servants of the people. Anong nakikita nyo dito? Kung hindi naman pala dinismiss, bakit pa may ganito? Nag-compromise sila para to allay the emotions of the other senators, yung how do they feel about it and all those. So si Cayetano considers himself siyang bida. He was the one who was able to have a compromise agreement. No, he likes to play that role. Ayan, so parang middleman pala dito si Cayetano, middleman versus minority. Siya yung sa gitna ng minority versus majority. Minority sila Risa Hontiveros at Coco Pimentel. Tatlo lang silang bumabanat doon Tsaka si Wing. Okay, so ito pala nagpabida-bida, sabi ni Talagang marunong si Monsod, no? Kasi nakita niya kung anong ginawa ni Cayetano. Compromise daw. Nagko-compromise sa dalawang grupo sa Senado na walang masaktan, di ba? Para hindi masaktan yung majority, yung kampo ni Bato de la Rosa, para hindi masaktan ay kasi kung diretsuhin nila pag-impeach, di ba? Ay masasaktan talaga. Kaya para may compromise, ito gumagawa ng drama-drama, pinaikot-ikot. Dinidribble-dribble ang bola kahit na oras na, hindi na ipasa, kaya technical. Kung basketball pa yan, hindi pwede. Kasi limited lang ang time sa pag-dribble. Ito, pinatagal-tagal Kaya si Cayetano pala ay isang middleman. Nag-compromise sa dalawang grupo sa Senado para wala daw masasaktan na loob. Yan ang sabi ni Christian Monsod. Okay, so atin nilang abangan ang susunod na gagawin ng Kongreso dahil meron silang, hindi nila tinanggap ang remand ng Senado at isasubmit nila muli yan pabalik sa Senado. So ito, nagpasahan na ng bola muli. Okay, tapusin natin ng video courtesy sa atin ngayon. Ito'y courtesy video ng ANC Digital News. Si Cayetano. And finally,
it was approved, I guess, to save face for everybody. I mean, Attorney Monsod, we just had the elections and things have changed, and then there's so many moving parts as well. Yeah. Eventually, it might have to be resolved by the Supreme Court on what they can or cannot do. So dun muna. Pero pag nag-decision po sila, Sino? pag nag-decision po ang House of Representatives na nag-violate nga kami, mali pala kami, withdraw na lang namin. Is that even possible? No. I think the House of Representatives has not done anything wrong because yung invoking that rule of 1 year, it needs that the other 3 would have been initiated. The word is initiated, and they were not initiated in accordance with the rules in the Constitution. Just as a final question, Attorney Monsod, wala naman, hindi po kaso ngayon kung ma-acquit si VP Sara or ma-convict. Ang importante po ay may prosesong nasusunod. Tama ho ba? Opo, nandyan man sa Constitution yung proseso eh. Hindi nila basahin at sumunod lang sila sa proseso. Ayan. Nag-iimbento sila ng mga reasons for delaying, reasons for stopping and derailing it. Yun ang kanilang iniisip. Hindi yung pag-isipan nila, ano ba yung mga, alam naman nila yung mga charges, di ba? Although not formally, na pag-isipan nila. Ayan, so galing mismo yan sa bibig ni Christian Monsod, isa sa framer, isa sa gumawa ng 1987 Constitution. Sabi niya, bakit hindi nila basahin ang nakalagay sa Constitution, di ba? Gumagawa-gawa daw sila ng ng ibang mga terminology, kung ano-anong ginagawa-gawa na wala naman doon sa naisulat sa Constitution, di ba? Kung ikay mambabatas, alam mo ang batas. Kaya nga kahit si Manny Pacquiao nag-aral ng batas eh. Itong mga dito sa Senado, Ruben Padilla, magipagsuntukan lang para magkaroon siya ng eksena sa Senado kahapon, di ba? Kipagsuntukan kay Wing Gatchalian, drama lang pala eh. Maya-maya nakipagkumustahan. Yan lang magawa ni Ruben eh. Pabadboy-badboy na lang. Kasi hindi nga nag-aral ng batas. Dapat mag-aral talaga dahil senador ka. Kahit magpa-tutor na lang, di ba? Kahit meron kang personal tutor, pwede na yun. Alright, so atin na lang abangan bukas ang mangyayari. Meron daw malaking rally sa EDSA na gagawin ang mga nagrarally kanina diyan sa gate ng Senado. At bukas ay dadalhin nila sa EDSA dahil bukas ay Independence Day, di ba? So holiday, so magandang magtipon-tipon. Alright, so ako'y magpaalam ng mga kababayan. Maraming salamat sa lahat, sa aking event followers. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat ng lahat.